Lalakad-lakad kami ni Tonton dito sa likod bahay. Alam nyo guys, tingnan nyo yung saluyot oh. May saluyot ako dyan. Yan. Alam nyo guys, nakakatuwa tong kalamansi kasi ang dami niyang bunga, no? Pero mas natuwa ako dito sa ating sugar cane. Tingnan nyo, nakikita ko na yung kulay violet na puno niya. Meron na. Tingnan nyo. Zoom natin. Tingnan nyo ah. Yan yung kinakain, diba? Sinisip-sip. May ano na siya, may puno na. Kakatuwa. Meron na tayong sisip-sipin na sugar cane. Ilang puno din yan, madami-dami din yan na. Oh, nasilip ko lang. Sabi ko, aba! Yung nandun, yung dalawa doon, wala pa. Ito yung nandito ang meron. Pero yung mga nandun, wala. Pero ang kalamansi, maraming bunga. Ma'am. Tingnan nyo, ang daming bunga ng kalamansi. Nakakatuwa. Tapos namumulaklak na naman siya. Kaya, ay nako. Nakakatuwa lang. May huminto na truck sa harap ng bahay. Yung mangga natin, hay nako, laway na laway ako dyan sa mangga natin. Ayaw anak ko. Ayaw ipa-harvest nung isa. At gusto niyang mapahinog yung mangga sa may puno para matikman kung matamis ang bunga ng mangga na yun. Yung mangga na yun. Ay, ito pala yung avocado ko. Napakita ko na ba sa inyo yung avocado ko? Ayan yung avocado ko, oh. Ayun. Avocado. Tapos ayun yung lychee. Ito yung hinaharvest ni Ama. Ito yung pinapalaki niya. Pinapakain sa goat. Gusto to ng mga goat. Favorite ng goat yan. Laki na ng ating kangkong. Nakakatuwa. Yung mga tinanim ko dyan na kangkong, oh. May talbos na siya, oh. Kita na yung talbos niya, oh. Dadami yan, di ba? Pag hinayaan mo lang yan, dadami siya, magsasanga ng magsasanga. Ito yung sabi ko na hindi ko ginagalaw. Kasi yan, oh, pinapahaba ni Ama, pinapaano niya, tapos yan yung hinaharvest na pinapakain sa kambing. Kaya hinahayaan lang namin humabagan yan. Bahala si Ama na magkat. Kakatuwa itong kalamansi. Daming bunga. This sugar cane, anak ko. This one sugar cane. This one kalamansi. Ano bang English ng kalamansi? Hi guys, grabe agang init. Kahapon makulimlim, nakapag-trim ako sa harap, diba? Ngayon tingnan nyo kung gaano kainit guys, oh. Pero ang ganda ng panahon. Ang ganda ng clouds. Ang ganda niyang tignan. Refreshing yung itsura ng ating clouds. Kaya lang napakainit guys. Sabi ko dun sa isa, patikim ako ng mangga kasi ayaw niya talagang ipa-harvest. Pero ako naglalaway sa mangga. Sabi ko isa lang. Tikman ko lang kung anong lasa ng mangga natin. Ito mas malaki. Ito kaya mas maliit to eh. Ito na lang mas malaki. Sabi niya isa lang daw. Sabi ko oo, isa lang. Gusto ko lang talaga tikman yung mangga. Ito na lang. Hindi kasi lubog ang ano niya eh. Okay, madagta. Ayun oh, hindi masyado. Kaya sabi ko, tikman ko lang kasi natatakam ako sa maasim. Kaya try natin yung ating mangga. Wala nang bungang mangga nila Ama. Nung umulan ng malakas at humangin ng malakas, nalaglag lahat. At yung mangga nila may uod. Kaya mas maraming tapon kaysa nakain. Balatan natin. Ayan, so ito na itsura natin. Itsura ko galing labas, oh. Ito itsura niya guys, oh.
Wala, hilaw pa. Hindi siya manibalang. As in, white na white pa ang kulay niya. Oh. Naglalaway tuloy ako. At ang ating bagoong. Oh, bagoong. Magre-regla na ako, guys. Saka natakam ako sa maasim. Unang subo. Maasim. Maasim. Ano naman ako nito? Sour? Yeah. Not to try? No, not yet. Wala pa. White. You know the color? White. Not yellow. Not to try? Not yet. Not ready. I think this one same like sweet mango. Until July? Yeah. Hanggang July yung mangga. Even see? Look. That's why even see. Look, Papa, oh. Yes, not gonna harvest now. No. Try only because I want to eat sour. Why you are pregnant? I'm pregnant. Tom, you want mango? You want mango? You want to try? Gusto din daw niya. At least pagbigyan yung cravings natin makakain ng hilaw na mangga. Ang aking mangga na pinagkaunti-unti, ay, pagkatipid-tipid, tinitipid ko tong bagoong ko na to. Kasi nga hindi naman basta-basta makakabili ng bagoong dito. Galing pa to Pilipinas, galing kay Jinky. Malum nga lang. Ay. Umuulan dito sa amin, guys. Umaambon pala siya. Dapat na bawasan sana yung init, kaso nung bumuhos ang ambon, lalong uminit. Mabanas, lalo yung galing sa lupa. Yung amoy nang galing sa lupa, mabaho. Gray ang kalangitan. Kanina ang ganda, di ba pinakita ko? Ngayon bigla siyang umambon. At ano nga, lalong uminit ang paligid. Hindi siya nakatulong. Imbis nakakatulong sana siya para lumamig ng konti. Uwian na. Oh. Kahit pa paano lumamig-lamig sana ng konti ang paligid, pero hindi. Lalo tong mais, ang init itong yung singaw ng mais, ang init, grabe. Ay. Parating na yun si Asher. Sinundo na yun ni Asis, alas 4 na eh. Ang banas, grabe. So, ayan na nga, dumating na si Asher. At yung isa ay nag-aabang dyan sa may pintuan. Inaantay niya yung pagdating ni Asher kasi hindi nga kasi kami sumama kay Asis. Gawa ng umaambon kanina, di ba, yung pinakita ko sa inyo. Baba. Tapos, Hajur. Yes. Traktor. So, hindi ko nga kami pinasama at saka may pasahero siya na dinala sa parsa. Kaya diretso na rin siya ng pagkuha kay Asher. Kaya hindi kami sumama kanina. Ngayon, inaabangan niya dyan sa may pintuan. Eksakto naman dumating. At paalis ulit si Asis. May pasahero siguro kasi pinadala lang niya kay Asher yung gamit ni Asher at saka yung bag. Tapos umalis din siya. At yun nga, binigyan daw siya ng lapis ng kanyang zero-zero teacher. Sabi ko, bakit? Wala siyang lapis. Paano ang isang lapis niya? Pang isang araw lang. Kaya yan. Ay, si Asher talaga. Bagong pencil na naman. Can I see? Zero-zero. What zero-zero? Pencil. Ay, sus Maria Joseph. Anong pencil? Uy, kala ko naman new. That one old pencil man, uy.
Guys, so nandito na naman tayo sa gilid ng bahay. At dahil nga maraming talbos ng ating kalabasa, sabi nitong isa, mag-harvest daw ako ng talbos ng kalabasa. Ito yun ang magiging ulam namin. Ngayong gabi, hahaluan lang namin to ng ng patatas. Nung isang araw, 'di ba? 'Di ba nung isang araw kalabasa na kami? No. Nagkalabasa na kami nung isang araw, 'di ba? Sabi niya, anhin daw namin tong talbos ng kalabasa kung hindi namin i-harvest. Kaya ayan, harvest na naman tayo ng talbos ng kalabasa pang ulam. Okay. O, narinig nyo? Konti lang daw para sa susunod na araw daw. Meron na namang ulam. Halos araw-araw talbos ng kalabasa eh. Talbos ng kalabasa,